Gina. Magandang umaga mga bata! Magandang umaga po! Ginang Mira Estrobio, mabuhay! Ay, mabuhay tayong lahat. At maupo na, kumusta na po kayo ngayon? Okay Okay lang, mabuti. Ngayon, gusto kong tingnan ang mga bagay na nasa harapan ninyo. Ano ang nakikita ninyo? Yes, Jmar? Computer. Computers. Magaling. Mga computers. Ito, ano ito? Yes, Jaika? Cellphone. At ano naman ang hinahawakan ni Ma'am Aisa? Mary Ann? Digital camera. Digital camera. Magaling. At ano naman ang tawag sa mga bagay na nabanggit natin? Ano yon? Yes, Melody. Teknolohiya. Teknolohiya. Magaling. Teknolohiya. Nagiging maalwan ang ating pamumuhay ng dahil sa teknolohiya. Meron itong positibo at negatibong epekto para sa inyong mga mag-aaral. At sa umagang ito, ating malalaman kung ano-ano ang mga positibo at negatibong epekto ng teknolohiya sa inyo sa pamamagitan ng isang debate. At akin pong tinatawagan ang ating tagapangasiwa, walang iba kundi si Angel Vera M. Castardo. Palakpakan po natin. Thank you, Ma'am. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Angel Vera M. Castardo, ang inyong butihing tagapangasiwa sa araw na ito. Ang kalaman sa paggamit ng computer ay isang mahalagang bagay na dapat matutunan nating mga mag-aaral. Sa mga oras na ito, magbibigay pansin natin ang kahalagahan ng computer sa ating pang-araw na gawain lala sa mga estudyante. At syempre, malalaman din natin ang mga negatibong epekto nito. Sa aking pagsisimula, aking pong tinatawagan ang ating magagaling na mga inapalaan. Ginoong John Peter L. Valdez, ang Science and Answer Coordinator. At si Gina Peña Goma, Project Water MTV MLE Coordinator. Higit po sa lahat, aking ipakilala ang nasa panig ng positibong epekto ng computer sa ating pag-aaral na sina Gabriela Maxine P. Lazara, Giselle B. Irmita, Gerald Mark D. Enriquez, Elaine Ann P. Lahoy-Lahoy, Arizal R. Taktakon. Kasama na nilang mga kakampi. Sa kabilang naman ay negatibong epekto ng computer sa ating pag-aaral na sina Fritz Allen V. Batukan, siya si John V. Cartagena, Charmin Ann O. Cada, Isri G. Lai, at Jonathan P. Gorgunyo. Kasama ng nilang mga kakampi. Palakpakan po natin silang lahat. At hindi ko na papatagalin pa at simulan na natin ang ating debate. Ang positibo at negatibong epekto ng teknolohiya sa mga mag-aaral. Unahin natin ang positibong panig. Sigurado ako na madalas mo na nababasa at naririnig ang salitang teknolohiya. Maaaring nakarinig ka na ng mga pahayag tulad ng high-tech o high technology na tumutukoy sa computer o cellular phones sa ilang mga bagong makina. Kadalasan ay naiugnay natin ang teknolohiya sa mga makina at inbensyon. Ang teknolohiya ay palagian ding inuugnay sa agham. Umuunad na nga ang ating panahon ngayon. Marami na ang mga makabagong teknolohiya na cellphone, MP3, MP4, iPad at higit sa lahat, computer. Para sa karamihan, ang computer ay isang napakahalagang imbensyon at malaki ang naitutulong nito sa atin. Pero hindi alam ng lahat, bukod sa mga mabuting epekto nito, mayroon din itong masamang
masamang epekto. Unahin na natin ang mabuting epekto. Ang computer ay isang teknolohiyang nagbibigay sa atin ng maraming impormasyon. Halimbawa na lamang, kapag tayo ay mayroong mga proyekto o kaya ay mga takdang aralin sa paaralan, mas mapadali tayo maghanap ng mga kasagutan. Hindi na tayo mahihirapan maghanap sa mga libro. Ang computer na mismo ang magbibigay sa atin ng sagot. Pangalawa, tumutulong din ang computer para magkaroon tayo ng komunikasyon sa mga mahal natin sa buhay sa ibang bansa. Nagkatutulong din ng malaki ang computer sa mga negosyo gamit ang internet. Ang computer ay pangunahing dahilan ng mga IT students sa pagpili nila sa kanilang kurso. Isang malaking bahagi ang teknolohiya upang mas maayos na maipakita ang mga aralin na itinuturo sa loob ng klase. Marami na mga naimbentong teknolohiya simula pa noong mga nakalipas na siglo. Halimbawa na lamang ito ay ang unang praktikal na teleskopyo noong mga nakalipas na siglo. Halimbawa na lang ito ay ang unang praktikal na teleskopyo noong ika-17 na siglo. Ito ay nagsilbing mahalagang instrumento sa mag-aaral ng astronomiya. Sunod dito ay ang makinarya na nagbigay daan para sa hustong pagbabago ng sistema ng pagtuturo kung saan napabilis at epektibo ang pagbuo ng mga basahin. Sa loob lamang ng ilang dekada, ang computer naman ay naging pangunahing kagamitan para sa pagtuturo sa ika-21 na siglo. Iba't ibang klase ng teknolohiya ang ginagamit sa loob ng klase. Depende sa asignatura o paksa ng kanilang pinag-aralan. Sa huling kahalahati ng ika-20 siglo, ang simpleng projector na ginagamit sa mga classroom ng mga estudyante at mga pagpupulong. Ito ay may kakayahan na palawakin ang mga imahe upang mas maayos na mapakita ng halimbawa ng mga tagapagturo. Ngunit sa makabagong panahon ngayon, ang pinakamalawak at pangunahing instrumento na ginagamit sa edukasyon ay ang computer, na maaaring maka-access ng internet. Pakinggan naman natin ang negatibong panig. Ang benepisyo ng teknolohiya ay limitado lamang sa mga bayang industriya gaya ng Estados Unidos, Japan at Alemanya. Ngunit kahit sa mga bansang ito, ang mga benepisyo ng teknolohiya ay hindi pa rin pantay na naipapamahagi. Ang ibig sabihin, ang benepisyo ay maaaring maramdaman sa ilang lugar ng ilang mga grupo ng tao, ngunit hindi sa lugar o ibang grupo ng tao. Sa Pilipinas, halimbawa, ang ilan sa mga tao ay gumagamit ng computer samantalang ang iba ay hindi pa nakakakita o naririnig ang tungkol dito. Magkakatulong ka sa bahaging ito sa pamamagitan ng pagtuturo ng inyong mga nalalaman tungkol sa teknolohiya sa iba. Halimbawa, kung alam mo kung paano ang papaandar ng computer, maaari mong turuan ang iba ng ilang kaalaman sa paggamit ng computer. Kung ang mga pagganap ay babalitarin at ikaw hindi nakakaalam ng gusto ng tungkol sa computer, maaari kang magpursiging matuto mula sa isang tao na may sapat na kaalaman. Ang mga masamang epekto ay mahirap bigyan ng lunas sapagkat mayroong iba't ibang teknolohiya tayong ginagamit. Halimbawa,
Mayroon tayong mga suliranin tungkol sa mga negatibong epekto sa mga bata ng ilang programa sa telebisyon at mga dumi na ginagawa ng mga teknolohiya. Ang mga iba't ibang suliranin na ito ay nangangailangan ng iba't ibang mga solusyon. Ngunit, dapat na isipin muna ng mga tao na mayroong pangangailangan na gumawa ng aksyon. Ang mga gumagawa ng mga kotse ay makakatulong sa paggawa ng pagresolba sa polusyon sa hangin sa pamamagitan ng paglalagay ng catalytic converter, isang uri ng filter na nagpapapuro sa mga ibinubugang ng mga tambucho ng kotse. Ang mga gumagawa ng teknolohiya ay dapat magsulong ng kaparaan para labanan ang masama epekto ng kanilang mga produkto. Sunod naman ay ang masamang epekto ng computer. Una na diyan ang problemang na idudulot nito sa mga kabataan. Ang iba ay napapabayaan nila ang kanilang pag-aaral dahil sa computer. Naadik ang mga kabataan sa paglalaro ng mga games tulad ng Dota. Pangalawa, hindi lang oras ang nasasayang, pati na rin pera. Winawalas ng mga estudyante ang kanilang pera sa paglalaro kaysa sa pagkain. Pangatlo at huling masamang dulot ng computer ay sakit na pwedeng maidulot nito. Dahil sa tagal ng pagkatutok sa computer, hindi maiwasan sumakit ang kanilang ulo o di kaya'y pagkahilo. Lubusan na nangunlad ang teknolohiya ngayon. Pero, lagi nating tandaan na hindi puro mabuti ang maidudulot nito. Maaari din itong magkasama sa atin. Kaya parang kapatid lang, hinahinay lang sa paggamit at huwag nating abusuin ang teknolohiyang ito. Karamihan sa mga paaralan dito sa Pilipinas, lalo na ang mga pribado, ay gumagamit na ng mga computer na may access sa internet. Mayroon silang tinatawag na computer laboratory kung saan tipon ang lahat ng mga computer. Nang dahil dito, mas naging maginhawa at madali ang pagkalap ng mga impormasyon. Mas epektibong nababahagi ng mga guro ang kanilang mga leksyon ng dahil sa internet. Malaki ang ginagampanan ng teknolohiya sa paghabi ng kultura, lalo na sa kabataan. Ang kulturang popular ay nakabatay sa pagdisemina ng iba't ibang bagay gamit ang isang medium. Hindi natin makakaila na ang internet ay isang fenomena na naging kaakibat ng isang makabagong kultura. Hindi siguro akalain ni Tim Berners-Lee kung gaano kalaki ang kanyang magiging kontribusyon sa pandaigdigang lipunan noong naimbento niya ang World Wide Web. 12 taon na ang nakakaraan at marami ng sistema ang napalaganap sa internet. Mga iba't ibang nakakagawian ng mga kabataan ngayon. Dahil sa teknolohiya, ang ating bansa ay napaunlad. Ngayon, pwede na natin i-email ang ating mga takdang aralin. Hindi na kailangan pumunta pa sa isang lugar kung kinakailangan. Isa-isang pindot lang, matatanggap na ng inyong guro ang mga proyekto ninyo. At hindi lang iyan, pwede tayong mag-research sa internet. Lahat ng mga bagay na gusto nating malaman ay pwede mo na itong maharap sa internet. Kailangan mo lang na maging listo sa mga impormasyon na kukuha mo. At kung may kamag-anak ka sa ibang lugar, ay pwede kang mag-Skype sa internet. Ang computer ay malaking tulong sa ating mga mag-aaral. Naging mas malikahain tayo sa computer o sa internet man. Naging mas malawak ang ating kaalaman. Sa pamamagitan ng computer, makakapunta
tayo sa iba't ibang lugar sa daigdig. Malaking tulong ang computer sa ating buhay. Sa tulong ng computer, agad-agad nalalaman ang ating mga asignatura pinag-aaralan. Masasabi natin na malaking tulong ang teknolohiya sa pagunlad ng iba't ibang aspeto ng kaalaman at ng edukasyon. Subalit, kailangan nating tandaan na dapat natin gamitin ito ng wasto. Huwag natin hayaan na ang ating mga sarili na pusuin ang teknolohiya. Maaari makapagdulot ito ng mga masasamang epekto sa atin kapag ito ay nagamit sa hindi tamang paraan. Isa sa negatibong epekto nito sa mga mag-aaral ay ang pagiging dependent na nito sa computer o internet. Nagiging tamad na ang mga kabataan ngayon dahil hindi na sila nag-aaral, kundi nakatutok sila sa mga bagay na ibinibigay ng internet sa kanila. Nag-aalala ang ibang mga magulang sa kanilang mga anak na hindi na sila umuwi sa kanilang mga bahay. Ang iba ay nakakatulog na lang sa internet cafe. Tama, imbis na nag-reach ang mga kabataan, naglaranas sila ng kung ano-ano na talaga namang nakakapagdulot ng hindi mabuti sa pag-aaral. Yung ibang kabataan ay hindi na pumapasok, nagkakating naman yung iba. Ang pera para sa kanilang allowance o para sa mga proyekto ay doon na nilalaan sa internet. Masamahin ito sa ating kalusugan, ang iba ay nasisiraan ng mata. At hindi lang iyan. Ang internet ay bukas sa lahat kahit sino ay pwedeng pumasok. Kahit nga oras ng klase, pinapayagan nila ang mga estudyante na pumasok. Kahit anong websites ang gusto mong buksan ay pwede-pwede. Kahit nga pornographic sites ay mabubuksan ng mga kabataan. Hindi ito magandang impluwensya para sa isang mag-aaral na tulad natin. Dahil din sa computer, may nasisirang mata at pinapalitan na lang nila ng contact lens o di kaya nagsusuot na sila ng salamin. Sa mga cellphone naman, pwede itong gamitin sa emergency. Pero ngayon ay hindi na. Hindi na tama ang paggamit ng mga ito. Alam naman natin na pwede nang mag-online sa pamamagitan ng cellular phones. Ngunit, hindi ito ginagamit sa mabuting paraan. Kung minsan ay hindi na nakikinig sa leksyon kasi nakatuon ang ginagawa sa pagdetext. Delikado talaga lalo na sa mga babae. Kasi baka may mangyaring masama sa kanila dahil sa pagdetext na hindi nila kilala. Magpapadali ang mga trabaho sa pamamagitan ng paggamit ng computer. Lahat ng mga proyekto ay pwede na nating i-computerize. Malinis at maayos tingnan ang mga ito. Nagtulungan na pa ang mga tamang baybayin ng mga salita. Kasama na dito ang tamang gramatika. Ang computer ay kakaibat at kaagapay nating mga mag-aaral tungo sa tagumpay. Tagumpay, tulong ang teknolohiya. Teknolohiya, grabe ang negatibong dulot ito sa atin. Wala na tayong panahon na nagkipag-usap o makipagbanding sa ating mga mahal sa buhay. Dahil nabala tayo sa mga teknolohiyang ito. Ang kultura ay unti-unti nang nawawala. Wala na mabuti at matatag na relasyon ang mga kabataan sa kanilang mga magulang. Napapadali nga ang lahat dahil sa teknolohiya, ngunit nawawala naman ang tunay na relasyon ng bawat isa. Dahil sa teknolohiya, nagpupuyak na ngayon ang mga kabataan para lang makapaglaro ng Dota, Crossfire at iba pa. Akin po ang tinatawagan ng
Peter L. Valdez, ang Science at MSEP Coordinator sa ating jurado sa pagbibigay ng hatol. Aming naisip at napagtanto, mga ideya at kaalaman ng mga batang ito. Kaya narapat lamang na sila ay ating palakpakan. Aming narinig ang mga positibo at negatibong ideya ng teknolohiya, mabuti at masamang dulot nito. Kaming mga hurado ay nalito at medyo nahirapan. Dahil ang mga ideya nila ay may katotohanan. Katotohanang di maikublit ni man. Sino ba talaga ang panalo? Ang positibo ba na dulot ng teknolohiya? O ang negatibong teknolohiya? Dulot ng teknolohiya. Sa aming mga kurado, hindi na namin pahabain pa. Ang panalo ay ang pangkat ng positibo. Sa pagtatapos ng ating debate tungkol sa positibo at negatibong epekto ng teknolohiya na mga mag-aaral, aking tinatawagan si Gina Lira S. Rubio. Palakpakan po natin. Maraming salamat sa ating lahat, sa ating positibong grupo. Palakpakan po natin ang nanalo at sa ating negatibong grupo. Ako'y naniniwala na marami tayong naipunlang kaalaman sa ating kaisipan sa umagang ito. At naway magbibigay sa inyo ito ng aral kung ano ba talaga ang negatibo at positibong epekto ng teknolohiya. At yan lang po, maraming salamat sa inyong lahat.